Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang daddy ng baby ko. Kabanata 601. Isang buwan na ang nakalilipas, ang bar ay nagpalit ng mga may-ari dahil ito ay binili ng napakarilag gwapong lalaki na nauna sa kanya. Mula noon, bukas na lang ang bar sa tuwing gusto ito ng lalaki, bagamat madalas siyang umiinom ng mag-isa sa bar. Minsan, nabighani ang mga babaeng pumunta sa bar sa kanyang kaakit-akit na kagwapuhan, ngunit nauwi sa takot ang lahat sa kanya, lalo na ang mga sumubok na lumapit sa kanya. Hindi lang maliit ang balikat niya, ngunit binati niya ang mga babaeng iyon ng may yelo, masakit na tingin. Hindi kasiya siya ang masusing pagsisiyasat sa ilalim ng tingin ng lalaki, na magpapalamig sa isang tao mula sa ulo hanggang paa na parang binabalatan sila ng buhay. Ang lalaking inilarawan ay si Arthur Wise, ang misteryosong binata na may lahing marangal na naghahanap ng pamana ng kanyang pamilya. Young Master Wise, tiyak na mahahanap natin siya, sabi ng bodyguard sa pagsisikap na aliwin siya. Nauubos na ang pasensya ni Arthur. Sinubukan na niya ang lahat, ngunit hindi niya mahanap ang kinaroroonan ng magnanakaw. Nasuri na niya ang surveillance footage ng bar, gayon din ang surveillance footage ng kalsada, ngunit ang dalaga ay napakahusay na naka-makeup na walang hitsura para malaman kung ano talaga ang kanyang sarili. Napag-isipan niyang magpulis, ngunit ayaw niyang ipaalam sa publiko ang pagkawala ng heirloom ng kanyang pamilya, sa takot na back-in ng magnanakaw ang heirloom kung malalaman niya na ito ay isang bagay na hinihiling. Kung nangyari iyon, mahuli man siya, baka hindi na niya ito mabawi. Kaya naman, mas gugustuhin niyang itago muna niya ang heirloom at ayusin siya sa ibang pagkakataon kapag nahanap na niya ito. Sa ngayon, naghihintay siya para sa huling piraso ng impormasyon. Ang driver ng taxi na nagmaneho sa kanya sa bar noong gabing iyon ay natagpuan. Sa sandaling ito, isang lalaking nasa early 30s ang pumasok pagkatapos ng bodyguard sa entrance. Narinig niya na nagsara ang bar, minsan itong naging paraiso para sa mga mayayaman at ang pinakamarangyang establishmento sa bayan. Pagkatapos ay nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa isang upuan sa tabi ng bar counter. Nilalaroan niya ang isang baso ng alak, at kitang-kita ang tunog ng wine glass na umiikot sa paligid na ang lalaki ay may napakahusay na bartending skills. Young Master Wise, narito ang tsuper ng taxi na naghatid sa babaeng iyon sa bar noong gabing iyon. Inutusan ni Arthur ang isa pa niyang tauhan na kumuha ng 2 bundle ng pera. Pagkatapos, itinulak niya ang larawan sa tabi niya patungo sa lalaki, at nagtanong, naaalala mo ba ang babaeng ito? Iyong pera, basta sabihin mo sa akin kung saan mo siya kinuha. Nang makita ang makapal na ayos na binibini sa larawan, agad siyang naalala ng driver. Oo, naaalala ko ang babaeng ito. Papalabas na siya ng restaurant nang sunduin ko siya. May sinabi ba siya habang nasa biyahe? Oo, ginawa niya. Tumawag siya sa telepono. Naaalala ko ito ng husto. Umiiyak siya, parang sinasabi sa papa niya na ayaw niyang magpakasal. Naramdaman ni Arthur na ang tagumpay ay nasa paningin. Maaari ko bang makuha ang video ng pagsakay sa gabing iyon? Sinulyapan ng taxi driver ang 2 bundle ng cash habang mabilis na inilabas ang kanyang cellphone. Sure. Hayaan mo akong hanapin ito kaagad para sa iyo. Sa wakas, inilabas niya ng eksakto ang pag-record ng video ng gabing iyon. Napatingin si Arthur sa binibini na sumakay sa taxi sa video, at sigurado, wala siyang iba kundi ang babaeng magnanakaw. Nakuha na kita sa wakas, naisip niya. Umalis kaagad ang driver ng taxi matapos makuha ang pera. Sa kabilang banda, pinapanood ni Arthur ang video recording ng gabing iyon. Ang biyahe sa taxi ay tumagal ng kabuuang 23 minuto. Ang medyo malabong video ay nagpakita ng pagkasakay sa taxi ay nakatanaw muna ang dalaga sa labas ng bintana ng kotse ng matagal. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, kinuha niya ito at sinagot, "Hey, Dad." Di nagtagal pagkatapos noon, naging emosyonal siya at idinagdag, "Gusto kong ipagpaliban ang pakikipag-ugnayan. Ayokong magpakasal. Gusto ko lang magpakasal sa mahal ko sa buhay. Ayokong magpakasal kay Christopher York." Pagkatapos ay may sinabi ang tumatawag sa kanya sa kabilang linya, kung saan agad siyang napaluha, at umiyak na parang bata. Pagkatapos nito,
ibinaba niya ang telepono at sinabi sa driver ng taxi, ihatid mo ako sa pinakamarangyang bar sa lungsod. Binigyan siya ng lalaki ng ilang salita ng pangaliw bago binanggit ang pangalan ng isang bar, kung saan sumagot siya, okay, ihatid mo ako doon. Pagkatapos noon, nanatili siyang tahimik hanggang sa makalabas ng taxi. Christopher York, sumili ang pagngisi sa mukha ni Arthur. Sa wakas, nagkaroon na siya ng clue tungkol sa pagkakakilanlan ng dalaga. Gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng ito sa loob ng 1 minuto. Sa wakas ay naabot na niya ang limitasyon ng kanyang pasensya. Wala pang 1 minuto ay inabutan siya ng kanyang bodyguard ng isang iPad. Young Master Wise, si Christopher York ay isang kilalang rich dandy sa Averna. Isang tao lang ang napabalitang engaged sa kanya ngayong taon, at ang pangalan niya ay si Sophia Goodwin. Kabanata 602. Kinuha ni Arthur ang iPad at itinoon ang tingin sa ginang sa larawan. Ang liwanag ay sumikat sa kanyang mukha, na nagpapaliwanag sa kanyang malambot na mga tampok, siya ay tumingin bilang breathtakingly dalisay bilang isang fresh out of water lily. Bagamat ibang-iba ang hitsura niya sa makapal na ayos na ginang noong isang gabi, walang paraan na mapagkakamalan siyang iba si Arthur sa kanyang mahusay na paningin. Siya iyon, naisip niya. Nakilala niya mula sa pares ng mga mata na ito na ang ginang sa larawan ay mula sa isang gabi. Siya ay mabigat na ginawa up sa gabing iyon, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mailarawang malinaw at maliwanag, sila ay kasing itim at may kantab na parang obsidian. Alamin ang lahat tungkol sa kanyang pamilya pati na rin sa kanyang mga pinalawak na pamilya, malamig niyang utos. Dahil nasanay na siya sa init ng ulo, ginawa agad ng bodyguard na nasa tabi niya ang sinabi sa kanya. Lumaki si Arthur na pinalaki na parang isang prinsipe mula nang siya ay isinilang, at ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang teritoryo na sumasaklaw sa isang hindi kapani-paniwalang malawak na lugar. Dahil dito, bilang nag-iisang anak ng kanyang pamilya, siya ang naging buhay ng kanyang pamilya at tagapagmana ng yaman ng pamilya na hindi kasama ng daan-daang milyon. Dahil dito, hindi siya kailanman nasaktan ng sino man mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa siya ay 27 taong gulang. Kung hindi siya nasisiyahan sa anumang bagay, kailangan itong harapin sa loob ng isang araw. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, nawala sa kanya ang kanyang pamana ng pamilya sa loob ng mahigit 1 buwan, na siyang naging dahilan sa kanyang buhay. Kaya naman, nakikinita kung gaano kalungkot ang magiging kapalaran ng dalaga. Makalipas ang 1 minuto, inabot muli ng bodyguard ang iPad sa kanya. Young Master Wise, narito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Sophia Goodwin, tingnan mo. Binasa ni Arthur ang kwento tungkol sa Goodwin family. Ang ama ni Sophia ay ang chairman ng 2 nakalistang kumpanya at may yaman na mahigit 1 bilyon. Gayunpaman, ang kanyang negosyo ay nalulugi sa mga nakaraang taon, kaya siya ngayon ay 2 bilyon sa utang. Kaya naman, nilayon niyang magtatag ng isang pakikipagtulungan sa York family, na bumubuo ng isang alyansa sa kanila sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanyang pinakamamahal na anak na babae kay Christopher. Sinuri ni Arthur ang oras, ito ay 8 p.m. Napangisi siya sa labi, na nagsasabing, bisita tayo sa Goodwins. Samantala, sa Goodwin Residence, si Drake Goodwin ay nabalisa sa kawalan ng kakayahan ng kanyang kumpanya na sumusuporta sa sarili habang nag-aalala tungkol sa kanyang tumakas na anak na babae. Ang kasunduan ay ginawa sa pagitan ng 2 pamilya, at nagustuhan ni Christopher si Sophia, labis, ngunit kusa at walang ingat siyang lumabas ng bansa. Simula noon, hindi na siya nakikipag-usap, ang kanyang kinaroroonan, hindi kilala. Nag-aalalang sabi ni Emma, kanyang asawa. Inumin mo ang gamot, Drake, baka mapupunta ang puso mo, bigyan ka na naman ng problema. Nilunok ni Drake ang gamot bago nagtanong sa mayordomo, nalaman mo na ba kung saang bansa si Sophia? Mahusay na nagtatago si Miss Sophia sa pagkakataong ito. Talagang hindi namin siya mahanap, nasa kanya ang backbone na hindi gamitin ang lahat ng kanyang debit card, kahit na pagkatapos mong ay unfrozen ang mga ito. Well, wala siyang kasalanan dito. I spoiled her bulok simula bata pa siya. Kung tutusin, sobrang nag-aalala si Drake kay Sophia. Sa sandaling ito, nag-aalala na naman siya tungkol sa kalagayan niya sa ibang bansa. Buntong hininga. Malamang ay ayaw ni Sophia kay Young Master Christopher dahil sa kanyang hitsura.
Drake argued, medyo chubby siya, pero understandable naman. Ayos lang basta pamayat siya ng konti. Sa kanyang opinyon, si Christopher ay medyo sobra sa timbang at payak na hitsura, ngunit hindi siya masyadong masama bilang asawa. Natatakot ako na hindi magiging madali para sa kanya na magbawas ng timbang sa kanyang laki. Binigyan siya ni Emma ng masamang tingin. Halos 220 pounds siya. Agad namang bumantong hininga si Drake. Kung mayroon akong isa pang pagpipilian, hindi ko ilalagay ito kay Sofia. Sino ang pakialam kung malugi ang kumpanya? Ayos lang basta may natitira tayong pera para itaguyod ang ating sarili sa ating pagtanda. Sabi ni Emma, ang kumpanya ay itinatag ng aking lolo, kaya kailangan kong panatilihin itong nakakalutang. Hindi ako susuko maliban kung tayo ay nasa isang walang pag-asa na sitwasyon. Sagot ni Drake na may ambisyon. Gayunpaman, hindi niya alam na siya ay nasa isang walang pag-asa na sitwasyon ngayong gabi at isang napakalamig na walang pag-asa na sitwasyon sa oras na iyon, dahil ang kanyang anak na babae ay nagdala sa Goodwins ng isang mas malaking sakuna sa anyo ng isang binata mula sa isang misteryoso at napakayaman ng pamilya. Noon lang, lumapit ang katulong at sinabi, "Ginoo, may humihiling na makipagkita sa iyo." Sino ang bibisita sa ganitong oras? Invite the person in, sagot ni Drake sabay wave ng kamay. Maya-maya pa, nakita niya ang isang marangal na binata na nakasuot ng mamahaling damit na pumasok sa ilalim ng liwanag. He looked charmingly handsome, parang hinalikan ng Diyos ang mukha niya. Hindi lamang iyon, ngunit habang siya ay naglalakad, siya ay nagbigay ng hangin ng pag-iwas, na nagpapakita ng isang malakas at nagbabawal na presensya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Emma. Sino ba ang mayamang binata na ito? Nandito ba siya dahil kay Sofia? Kabanata 603. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Ginoo? Nakangiting sabi ni Drake habang binabati ang binata. Hinanap niya ang kanyang memorya, ngunit tila hindi niya maalala o kilala ang gayong figure. Ito ang ating young master. Ang family name niya ay Wise, so you may call him young Master Wise, sagot ng bodyguard ni Arthur sa malalim na boses. Maingat na hinanap muli ni Drake ang kanyang memorya para sa isang pamilya na pinangalan ng Wise, ngunit walang pumasok sa isip niya. Hindi niya maiwasang magtanong, "Mr. Wise, pwede ko bang malaman kung sino ang tatay mo?" Hindi ka karapat-dapat na malaman iyon, walang emosyong sagot ni Arthur. Saglit na natahimik si Drake. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kangas na binata, naisip niya. Nagpipigil ng galit, tinanong niya, kung ganoon, "Young Master Wise, bakit ka pumunta sa akin sa ganitong oras ng gabi?" Ibinaling ni Arthur ang mga mata sa mag-asawa. "Ninakaw ng anak mo ang aking pamana ng pamilya, kaya narito ako para hanapin siya." "Ano? Ibig sabihin ninakaw ka ni Sofia?" "Imposible yon. Sofia never steals from anyone," agad naganti ni Emma para sa kapakanan ni Sofia. "Ninakaw ng iyong anak na babae ang nangyaring pamana ng pamilya ni Young Master Wise sa isang bar." "Pakibalik agad," sagot ng bodyguard ni Arthur. Naisip ni Drake na imposible ito. "It has got to be a misunderstanding, or you guys must have got the wrong person. Ang aking anak na babae ay wala sa bansa. Nag-abroad siya noong isang buwan." Gumawa ng iPad ang bodyguard at iniabot sa mag-asawa. "Ito ba ang iyong anak na babae?" Agad na kinuha ni Emma ang iPad para kumpirmahin ito, at sigurado, nakilala niya si Sofia sa isang sulyap sa kabila ng makapal na makeup ng huli. "Anong meron kay Sofia? Anak ko nga ang nasa video, pero hindi siya magnanakaw ng kahit ano." "Nasaan siya?" tanong ni Arthur na ikinapikit ng mga mata niya. "Wala sa bansa ang anak ko. And besides, nawalan na rin kami ng kontak sa kanya. Paumanhin, Young Master Wise, ngunit natatakot ako na kailangan mong maghintay hanggang sa siya ay bumalik. Kapag ginawa niya, tatanungin namin siya tungkol sa matapat na sagot ni Emma." "Teka, pinakaayaw ko ang salitang ito." Naubusan na ng pasensya si Arthur dahil dito, kaya imposibleng maghintay pa siya. "Pero wala na tayong magagawa dito. Hindi namin makontak ang aming anak sa ngayon. Kung talagang may kinuha siya sa iyo, talagang hinihiling namin sa kanya na ibalik iyon. Ang iyong anak na babae ay kinuha ang pinakamamahal na pag-aari ni Young Master Wise. Kung nasira ang bagay, walang paraan na maaari mong bayaran ito.
Ipinaliwanag ng bodyguard ang kabigatan ng sitwasyon. Nagpalitan ng tingin sina Drake at Emma. Tapos, sabi ni Drake, kung talagang kinuha ito ng aming anak, tiyak na ibabalik namin ito sa iyo sa perpektong kondisyon. Nag-abroad ang anak mo para iwasang magpakasal, so you guys can't get in touch with her for the time being, right? I have a way to make her contact you guys. Nanlilisik ang mga mata ni Arthur na parang isang demonyong nagbukas ng maitim na pakpak. Anong paraan? Curious na tanong ni Emma. Malalaman mo rin iyon sa lalong madaling panahon, walang emosyong sagot ni Arthur. Tapos, sabi niya sa bodyguard niya, tara na. Pinagmasdan ni Drake at Emma ang pagpapakita ng misteryosong lalaki at umalis pagkatapos mag-iwan ng salo-salo ng mga misteryo. Para siyang dumating at umalis nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas nito. Saan galing itong young Master Wise? Agad na tanong ni Emma kay Drake. Sino naman ang dapat kong tanungin? Matagal ko na itong pinag-isipan, pero wala akong matandaan na may apelyidong Wise sa mga kilala kong bigwig. Baka isa lang siyang nobody, naiinis na sabi ni Drake. Bihira para sa isang binata ang may katapangan na magsalita ng ganoon kalaki. Dahil mas maingat na naobserbahan si Arthur, sumagot si Emma, parang hindi naman sa akin. Parehong ang tingin niya at ang paraan ng pananamit niya ay talagang sa isang bata mula sa isang mayamang pamilya. Hindi lang iyon, maganda rin siya. Gayunpaman, inakusahan niya ang aming anak na babae na nanganak sa kanya. Si Sofia ay hindi kailanman nagkukulang sa anumang bagay mula noong siya ay maliit, kaya ano ang maaaring hindi niya makuha mula sa kanya. I think nanggugulo lang siya sa wala. Mababa ang tingin ni Drake sa gayong gininto ang kabataan. Paanong hindi ko malalaman kung anong klaseng tao ang pinalaki ko kay Sofia? Hindi siya kailanman magnanakaw ng kahit ano. Hindi pa siya nakakakuha ng kahit isang candy mula sa iba mula noong siya ay maliit pa. Kaya huwag mo na lang siyang pansinin. However, Emma asked again curiously, sinabi lang niya na may paraan siya para makipag-ugnayan sa amin si Sofia. Anong paraan kaya ito? Hindi rin may palibot ni Drake ang ulo nito. Paano niya mahahanap ang aming anak na babae, na hindi namin mahanap pagkatapos gawin ang lahat ng posible? Matutulog na sana siya ng gabing iyon nang biglang may tumawag sa kanya. Masamang balita, Mr. Goodwin. May bumili ng Alpine Group, at ang capital project na kakausapin lang namin noong nakaraang buwan ay nakansela na. Kabanata 604. Ano? Paano kaya ito? Sinong bumili? Hindi pa namin alam. Bilasan mo at alamin mo. This is my last chance, galit na sigaw ni Drake. Nagkaroon na ng matinding insomnia si Drake noong nakaraang gabi, ngunit nakatanggap siya ng isa pang masamang balita na kinaumagahan. Dahil sa kanyang napakalaking utang, ang kanyang kumpanya ay sama-samang idinman din ng maraming pinagkakautangan at malapit na itong ideklarang bangkarota at maliquidate. Sa loob lang ng isang gabi, naging agresibo ang mga pinagkakautangan na nagbigay sa kanya ng pagkakataon noon at kumilos laban sa kanya. Tinawag ni Drake ang isa sa kanyang matalik na kaibigan at tinanong, David, sinabi mo noon na bibigyan mo ako ng oras para makatipid ng pondo. Bakit hindi mo tinupad ang iyong salita? Drake, hindi ko kaya. Na-pressure din ako. May nasaktan ka ba? Anong mali? Sinong nagpilit sa'yo na asarin ako? Kung hindi ko ito gagawin, hindi rin ako makakaligtas. Sinasabi ko lang ito sa iyo dahil malapit tayong magkaibigan, ngunit kung nakasakit ka ng isang tao, mabilis na gumawa ng mga pagbabago sa kanila o ito ay matapos para sa iyong kumpanya. Pagkababa ni Drake ng telepono, hindi niya maisip kung sino ang na-offend niya kahit na pinag-isipan niya ito ng matagal. Sa sandaling iyon, maririnig ang tunog ng mga sirena ng pulis mula sa labas bago pinamunuan ng isang kasambahay ang 6 na pulis sa loob. Drake Goodwin, pinaghihinalaan namin na nasangkot ka sa ilang kaso ng komersyal na panloloko. Sumama ka sa amin. Drake, anong nangyayari? Sir, legitimate businessman po ang asawa ko. Hindi siya lalabag sa batas. Takot na takot si Emma. Drake comforted her, okay lang, pupunta ako, at alamin kung ano ang nangyayari. Nang maaresto siya, bigla siyang tinambangan ng media. Ang isyo ay naging headline ng sabay-sabay at kumalat pa sa ibang bansa sa ilang segundo, na sumasaklaw sa mga headline ng mga pangunahing outlet ng balita sa buong mundo. Itinampok ang kanyang larawan sa mga headline ng mga pahayagan sa buong mundo na para bang isa siyang kriminal.
Higit pa rito, ang mga news media sa bawat bansa ay masiglang nagulat tungkol sa isyo na parang mayroon sila, binayaran para gawin ito. Sa huli, ang Goodone Corporation ay nabangkarote sa isang gabi at napunta sa likidasyon bago ito tuluyang nakuha ng isang misteryosong puwersa at si Drake ay nasa utang ng 1 bilyon. Naging napakalaking sensasyon sa bansa ang isyong ito dahil ang Goodone Corporation ay isang matagal ng negosyo na sikat sa kanilang mga muebles bago sila tuluyang sumubok sa pag-unlad ng iba pang industriya. Bilang resulta, sila ay magiging matagumpay na negosyo. Ngayon, gayunpaman, nakatagpo sila ng isang kalunos-lunos na pagtatapos ang chairman ng board ay inaresto, ang kumpanya ay nabangkarote, at ang kanilang reputasyon at kayamanan ay parehong nasira. Sa bar, pinaikot-ikot ng binata na nag-iisang Samire sa Goodone family ang red wine sa kanyang baso na para bang pinabayaan niya ang isang malaking pasanin sa kanyang mga balikat at ang kanyang mapang-akit na labi ay pumulupot sa isang mahabang ngiti habang, sinabi niya, kung mayroon man, anak nila ang may kasalanan. Ganito ang mangyayari kung may manggahas na hawakan ang mga bagay na pag-aari ko. Young Master Wise, ang balita ay iniulat sa buong mundo. Kung yung babaeng yon nakikita ito, tiyak na babalik siya sa lalong madaling panahon. Magaling. Hihintayin ko siya. Ang mga mata ni Arthur ay kumikinang sa tuwa na para bang hinahabol niya ang kanyang biktima. Inaasahan niyang makita kung paano magpupumiglas hanggang mamatay ang kanyang munting biktima. Nagkataon na ikakasal ang isa sa kanyang mabubuting kaibigan sa susunod na buwan kaya hindi siya nagmamadali at nakadalo sa kasal bago umalis sa lugar. Kasabay noon ay nakatanggap siya ng tawag sa telepono at masayang sinagot ito. Okay, magkita tayo sa tanghali. Inaya siya ni Elliot para kumain ng tanghalian. Sa katunayan, may narinig na magandang balita si Arthur. Tama sila ni Richard last time. Ang mga bata ay biolohikal na anak ni Elliot, na magtatrabaho na rin siya sa kanila. Pinag-isipan niya kung ano ang dapat niyang ihanda bilang regalo. Wala nang oras si Richard para pumunta sa puntong ito. Hulaan ko kailangan kong maghanda ng regalo para sa aking anak. Pero ano ang dapat kong ibigay sa kanya? Hindi ako pwedeng maging mademo dito. Nakagat ni Arthur ang kanyang labi, ngunit wala siyang maisip kahit na sarado na ang kanyang utak dahil pag-aari na ni Elliot ang mga bagay, na kanyang kayang bayaran, na siyang ikinabahala niya. Kaya naman, naiisip lang niya ito habang pinupuntahan niya si Elliot para sa tanghalian. Sa isang pribadong silid sa isang high-end na restaurant, napatingin si Elliot sa kanyang kasamang pumapasok. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at nagtanong, bakit napunta sa iyong mga kamay ang Goodone Corporation? Napangiti si Arthur sa mga labi. Nako, napakaalam mo. Akala ko sapat na ang pagiging sekreto ko. Kabanata 607. Maaari ko bang ihulog ito sa hotel sa ibang bansa? O sa eroplano? O sa taxi? Wala siyang ideya. About that, sumakay ako sa kotse mo last time kasi may humahabol sa akin sa entrance ng bar. Tungkol naman sa pagnanakaw ng mga gamit mo. Hindi ko ito ninakaw. Sumabit ang buhok ko sa kwintas mo, at nang ilabas ako ng bodyguard mo, kinuha ko ang kwintas mo. I'm sorry, pero hindi ako magnanakaw. Itinama ni Sofia ang palayaw na ibinigay nito sa kanya ng seryoso. Hindi naman nag-abalang makipagtalo si Arthur sa kanya at gusto lang niyang makita ang kanyang pamilya, heirloom sa sandaling iyon. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Ibigay mo. Napalunok si Sofia. Wala siyang ideya kung saan niya ito ibinaba, kaya paano niya ito maibibigay. Ako, kung hindi mo maibigay, habang buhay na mapahamak ang iyong ama, babala ni Arthur. Ano, ginawa mo yon sa tatay ko. Galit na tinitigan siya ni Sofia. Gusto ko yung necklace ko. Ibalik mo ito sa akin ngayon, muling hiling ni Arthur, ang malamig nitong titig na nakakainis sa kanya. Punong-puno ng iniisip si Sofia. Maliwanag na ang lalaking ito ay makapangyarihan sa isang sulyap, gayon din ang kanyang ama, kumpanyang ginawa niyang bangkarota, at ipinadala rin ba ang kanyang ama sa istasyon ng pulisya dahil hindi niya sinasadyang kinuha ang kanyang kwintas noong nakaraan. Kung ganoon, ibig bang sabihin ay siya ang dahilan ng kasawian ng kanyang ama? Gayunpaman, hindi niya alam kung saan napunta ang mga kwintas. Kailangan niyang hanapin ito, o tanungin ang kanyang mga kaibigan sa ibang bansa kung iniwan niya ito sa hotel. Sasabihin ko lang sa iyo kung ilalabas mo ang tatay ko sa istasyon ng pulis. Kung hindi,
huwag mong isipin na makita muli ang iyong mga kwintas. Itinaas niya ang kanyang ulo at pinagbantaan siya. Sa paligid nila, maririnig ang matatalim na paghinga. How dare this girl threaten young Master Wise? Mayroon ba siyang lakas ng loob sa bakal? Sa totoo lang, hindi lang alam ni Sofia kung sino ang lalaking nasa harapan niya. Kahit nagawin niya ito, hindi siya matatakot sa kanya dahil siya ay palaging isang matapang na tao mula pa noong siya ay bata. Tinatakot mo ba ako? Akala ni Arthur ay hindi niya narinig ng tama. Hindi isasauli ng babaeng ito ang kanyang mga gamit at ngayon ay tinatakot siya nito. Oo, tama ang narinig mo sa akin. Kung gusto mong ibalik ang kwintas mo, kailangan mong bitawan ang tatay ko. Kung hindi, hindi mo na ito maibabalik. Inulit ni Sofia ang pananakot niya. Ikaw, huminto sa ere ang kamao ni Arthur. Kung hindi lang dahil babae siya, siguradong sinuntok niya ito. Kung lalaki siya, mag-aaway na sila ngayon. Nakatingin pa rin sa kanya si Sofia na medyo natatakot habang umaatres ito sa pagtatangkang maglagay ng distansya sa pagitan, sila. Fine, papalabisan ko ang papa mo. Ngayon ibigay mo sa akin ang kwintas ko. Nakakagulat, binigay siya ni Arthur. Pagkatapos lamang na mapalaya ang aking ama. Hindi magulo si Sofia. Napalitan ng saya ang galit ni Arthur habang nagtatanong, babae, hindi mo talaga alam ang lugar mo. Alam mo ba kung sino ako? Kahit guwapo ka, kailangan ko bang malaman kung sino ka? Tanong ni Sofia na nakataas ang kilay, hindi napapansin. Ang mga bodyguard na nakatayo sa gilid ay tumingin sa kanya ng nanlalaki ang mga mata, nakaramdam ng takot para sa babaeng ito na patuloy na naghahanap ng kamatayan. Nais nilang ipakita sa kanya kung ano ang karaniwan sa kanilang halimaw na young master, at ipaalam sa kanya kung ano ang pakiramdam ng tunay na takot. Gusto kong umuwi ngayon at makitang ligtas na nakauwi ang tatay ko sa loob ng 1 oras, nagpatuloy si Sofia sa paglabas ng kanyang mga order. Nasa bingit na si Arthur sa pagwawala. Fine, gusto kong makita ang kwintas ko sa loob ng ant hour. Nagsasalita siya nang nangangalit ang mga ngipin. Walang paraan na may pangako ni Sofia sa kanya iyon dahil wala siyang ideya kung nasaan ang kanyang kwintas. I-save mo yan pagkatapos kong makita ang tatay ko. Pagkasabi nito, dinampot niya ang kanyang bag at sinabi sa bodyguard, nasa kotse mo pa ang malita ko. Tulungan mo akong buksan ang pinto. Napatingin ang bodyguard kay Arthur. Sa hitsura ng mga bagay-bagay, ang babaeng ito ay may higit na masasabi, kaya maaaring malaman niyang kunin ang malita nito para sa kanya. Matapos kunin ang kanyang mga gamit, pumara si Sofia ng kotse at umuwi. Ilang bodyguard ang nakatayo habang nasa gilid ang kanilang mga kamay sa bar, naghihintay kay young master na walisin ang buong wine cabinet sa galit. Gayunpaman, siya ay hindi karaniwang tahimik. Maliban sa namumuong bagyo sa kanyang tingin, walang ibang nangyari. Kabanata 608. Naging iba na ba si young Master Wise? Nagtataka ang mga bodyguard. Samantala, ang pagbalik ni Sofia sa Goodwin residence ay hindi niya nakita kaagad ang kanyang ina. Sa loob lamang ng 2 araw, naging kulay abo na ang buhok ni Emma dahil sa pag-aalala. Nang makita niyang muli ang kanyang anak, umiyak siya at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 2 araw. Ma, huwag kang mag-alala. Malapit nang umuwi si Dad. Paano kaya iyon? Ang tatay mo ay inakusahan ng komersyal na panloloko sa pagkakataong ito, kaya hindi ito magiging ganoon ka-simple. Mama, maniwala ka sa akin. Matutulungan ko talaga si Dad na makauwi, saad ni Sofia. Gaya ng inaasahan, makalipas ang 10 minuto o higit pa, may tunog ng pagbukas ng pinto, at pumasok si Drake nang hindi nasaktan. Dad, umuwi ka na. Sumisid si Sofia sa kanyang mga braso. Tay, pasensya na po. Hindi na ako magmatigas at tumakas. Ipinapangako kong papakasalan ko si Christopher. Tinapik siya ni Drake at sinabing, ayos lang. Hindi mo na kailangan pang pakasalan siya. Wala na rin ang kumpanya, kaya hindi na kailangan iyon. Gayunpaman, hindi niya maisip kung sino ang may napakalaking kapangyarihan para gawin ito sa kanya sa napakalaki at malupit na sukat. Buntong hininga. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino ang pinupuntirya ko. Wala rin akong natatandaang nasaktan ko ang sinuman. Nakadama siya ng depresyon. Maya-maya lang, mahinang nagsalita si Sofia mula sa tabi niya. Dad, alam ko kung sino iyon. Ano?
Ginagawa mo. Sino ito? Nagmamadali siyang tumingin sa anak. Nagulat din si Emma at ibinaling ang tingin kay Sofia. Kailangang ipaliwanag ni Sofia ang lahat mula simula hanggang matapos. At the end of her explanation, she reiterated, hindi ko talaga ninakaw. Napahawak sa buhok ko ang kwintas ng lalaking iyon, at kasalanan ng kwintas ang pagiging marupok nito kaya madaling masira. Tiningnan niya ang kanyang mga magulang ng masama. Iniisip na hindi naiintindihan ng kanyang mga magulang ang kanyang pinag-uusapan. Gayunpaman, biglang sinabi ni Emma kay Drake, sinabi ko sa iyo na ang tao ay hindi madaling kalaban, ngunit hindi ka naniwala sa akin. Tingnan mo kung ano ang ginawa niya ngayon, ginawa niya kaming bangkarota magdamag. Wala pa akong narinig na tinatawag na wise na ganito kalakas noon. Hindi makapaniwala si Drake na nagawa ng binata ang lahat ng ito at nagawa pa niyang sirain ang kumpanya niyang magdamag. Tay, pasensya na po. Kasalanan ko lahat, talagang pananagutan ko ito. Hinding-hindi isasama ni Sofia ang kanyang mga magulang. Silly girl, ngayon wala na ang kwintas, saan mo ito hahanapin? Paano mo gagawin ang responsibilidad? Halatang importante sa kanya ang kwintas, at ngayon ay lalo siyang magagalit. Tay, Nay, huwag mong sabihing wala pa. Kaya ko pang hanapin. Tinawagan na ni Sofia ang kaibigan at pinahanap ito sa hotel. Pagkatapos ay itinaas ni Sofia ang kanyang malita sa itaas, nagbabalak na tingnan ito. Binuhat niya pa lang ang malita sa hagdan nang biglang sumulpot ang pusa niya, natakot siya kaya nanginginig ang mga kamay niya, at gamulong pababa ang malita mula sa ikalawang palapag. Sa ilang kabog ay bumukas ang zipper na naging sanhi ng pagkalat ng lahat ng kanyang damit at gamit sa lupa, na ang isa ay gamulong sa sulok ng storage box sa ilalim ng hagdan kung saan kahit madilim na liwanag ay hindi maitago ang pambihirang liwanag nito. Nagkataon lang na kwintas. Baby, halos patayin mo na ako. Binuhat niya ang alaga niyang pusa at pinagalitan ito bago siya bumaba para kunin ang mga gamit niya. Pagkabalik niya sa itaas ay inayos niya ang kanyang mga gamit at hinanap ang kwintas. Oo naman, wala iyon. Siya ay labis na nag-aalala. Kung hindi niya ito mahanap sa lalong madaling panahon, tiyak na mapapahamak siya. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Napatingin siya sa unknown number at sinagot ang tawag. Hello, sino ito? Nasa labas ang papa mo. Makalipas ang 1 minuto, pupunta ako para kunin ang mga gamit ko. Isang malamig na boses ng lalaki ang nagsalita sa kanya mula sa kabilang dulo. Hindi ka dapat lumapit. Wala sa akin yung necklace. Iniwan ko ito sa ibang bansa. Nagsinungaling lang si Sofia sa kanya para pigilan siya. Sabihin ano, gaya ng inaasahan, galit ang boses niya. I promise you na ibabalik ko talaga. Pwede mo ba akong bigyan ng oras? Sinubukan niyang makipagtawaran. Sofia Goodwin, may death wish ka ba? Ang lalaki sa kabilang dulo ng telepono ay tuluyang nawalan ng pasensya at sumambulat sa galit. Kabanata 609. Kaagad na nilayo ni Sofia ang telepono sa kanyang tainga, at nang tuluyang tumigil sa pagsasalita ang kabilang dulo, sinabi niya, gusto mo bang bawiin ito o hindi? Kung gusto mo, bigyan mo ako ng oras. Saan mo naiwan? Magpapadala ako ng isang tao para kunin ito. Hindi. Natatakot ako na patuloy mong saktan ang tatay ko kapag naibalik mo ito, kaya hindi ko ito ibibigay sa loob ng 1 taon, matapang na sabi ni Sofia. Sinasabi mo bang mababawi ko lang ito makalipas ang 1 taon? Siya ay malinaw na nagtatanong sa kanya sa pamamagitan ng gritted ngipin. Oo, kaya mas mabuting maging matyaga ka, sagot niya. Maya-maya lang, narinig ni Sofia ang tunog ng sasakyan ng ibaba ng kabilang linya ng telepono. Pagkatapos, hindi nagtagal ay nakita niyang muli si Arthur sa sala. Kahit napakalaki ng bahay niya, pagpasok pa lang ng lalaking ito, parang tumatama ang hangin, nahihirapang huminga. Kahit sina Drake at Emma ay medyo natakot sa kanya. Young Master Wise, please take a seat and have a drink, masiglang sabi ni Drake, na para bang naghohost siya ng isang kagalang-galang na panauhin. Ang malamig at matalim na mga mata ni Arthur ay diretsyong nakatingin kay Sofia habang hinihingi niya, mag-usap tayo ng mag-isa. Itinuro ni Sofia ang pag-aaral ng kanyang ama at sinabing, mag-usap tayo sa pag-aaral. Kaya naman, sabay silang pumasok, naiwan ang nag-aalalang Drake at Emma sa labas.
Ang binatang ito ay malinaw na isang dakot sa unang tingin. Talaga kayang makipag-chat sa kanya ang kanilang anak. Sa halip ay sasaktan niya siya. Sa study, nilock ni Sofia ang pinto habang lumingon sa nakatayong lalaki. Mr. Wise, pumayag ka ba sa hiling ko kanina? Hindi. Nagnganga ang ngipin ni Arthur at tumingin sa kanyang malamig, gusto kong makita ang kwintas ko ngayon. Then, you leave me with no choice. Hindi kita ibibigay ngayon. Nag-cross arm si Sofia at tumingin sa kanya, mabilis na umiikot ang ulo niya sa mga iniisip. Alam na alam niyang hindi na mahahanap ang kwintas nito. Kahit sino ay kukuha ng napakagandang bagay kung makita nila ito, at ito ay ibebenta sa segunda manong pamilihan o itatago nila. Gayunpaman, paano niya mapipigil ang galit ng lalaking ito ngayon? Kapag na-corner, walang limitasyon sa katalinuhan ng isang tao, at isang plano ang agad na pumasok sa isip ni Sofia. Kung balang araw ay magustuhan siya ng lalaking ito, hindi ba niya ito patatawarin at titigil sa paghahabol sa bagay na iyon? Kahit na ang presyong ito ay dumating sa isang paraan, upang maprotektahan ang kanyang pamilya, wala siyang ibang pagpipilian. Kaya naman, kinailangan ni Sofia na mahalin siya at patawarin ang lalaking nasa harapan niya, pagkatapos ay pakawalan ang kanyang pamilya. Pinanliitan siya ng mata ni Arthur habang sinusukat siya, na para bang may naiisip itong masamang plano. Nang makita niya ang kanyang iniisip, agad siyang ngumisi at sinabing, hindi ako interesado sa iyo, kaya mas mabuting huwag kang makakuha ng anumang ideya tungkol sa akin. Paano ito? Para sa isang taon. Ipapangako ko ang aking sarili at mananatili sa tabi mo at magiging kasambahay mo. After a year, ibabalik ko sa iyo yung necklace. Ano sa tingin mo isang magandang deal, di ba? Itinaas ni Sofia ang kanyang maliit na ulo at nagtanong. Nakaramdam ng inis si Arthur na kinuha ng babaeng ito ang kanyang mga gamit at hindi na ibinalik ang mga ito, ngunit matuwid pa rin siya tungkol dito. Ibalik mo ito sa akin, at ipinapangako ko na hindi ko gagawin ang iyong pamilya. Hindi na nag-abalang sumagot si Arthur at gusto na lang niyang kunin ang mga gamit niya at umalis. Hindi siya interesado sa kanya. Sabi ko, 1 taon ko lang ibabalik. Kung ayaw mo akong maging maid, okay lang. Magkita tayo sa 1 taon, pagkatapos. Pagkasabi nun, ibinuka ni Sofia ang mapupulang labi. How dare this man look down on me? Para bang tinamaan siya ng kanyang mga salita, biglang nagalit si Arthur at sinabing, fine. Kung sarili mo ang ibibigay mo, hindi rin ako magpipigil. Bilang aking kasambahay, kailangan mong nasa tabi ko sa lahat ng oras, meron ka bang kailangan? Ang mga mata ni Sofia ay kumislap sa tagumpay. Gusto niyang mapalapit sa kanya at makasama siya, pagkatapos ay humanap ng pagkakataon na mapaibig siya nito at sa wakas ay patawarin siya sa pagkawala ng kanyang mga gamit. Wala akong kinatatakutan, pagmamalaki ni Sofia. Isang kislap ng kalupitan ang dumaan sa mga mata ni Arthur. Totoong maluwag ang loob niya kung pakakawalan niya siya ngayon, kaya kailangan niyang manatili sa tabi niya at bigyan siya ng isang mahirap na oras upang ilabas ang kanyang galit. Kabanata 610. Impake mo na ang mga gamit mo at sumunod ka sa akin. Pagkasabi noon ni Arthur ay naglakad na siya palabas. Posible bang bigyan mo ako ng 2 araw na bakasyon? Tanong ni Sofia sa kanya mula sa likuran. Sumagot ang lalaki sa malamig na tono, hindi. Napabuntong hininga si Sofia. Napagtanto na kailangan niyang maglagay ng maraming pagsisikap upang mapasaya ang lalaking ito. Ang tanging magagawa niya ngayon ay pigilan siya na magalit, dahil sa sitwasyon niya ngayon. Ibinaba niya ang kanyang hindi nakapak na malito mula sa kanyang silid at sinabi sa kanyang mga magulang, huwag kayong mag-alala, nanay at tatay, may biyahe ako. Dapat mong i-enjoy ang iyong oras na magkasama at maghintay sa aking pagbabalik. Aalis ka na naman, Sofia, saan ka pupunta? May nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha, tanong ni Mrs. Goodwin habang hawak niya ang kanyang anak. Tiniyak ni Sofia sa kanyang ina, huwag kang mag-alala, inay, magiging maayos din ako. Ito ba ang ibig sabihin ni Mr. Wise kapag sinabi niyang gusto niyang maging responsable ka, at saan kanya dadalhin? Nag-aalalang tanong ni Drake Goodwin. Hindi, siyang Master Wise ay hindi masamang tao. Gusto daw niya akong samahan habang hinahanap ko ang lugar kung saan ako nawala. Baka hintayin mo na lang ako sa bahay, at baka magkasama tayo, mahinang bulong niya. Matapos marinig ang mga salitang ito,
Gamaan ang pakiramdam ng kanyang mga magulang at umaasa na maibabalik nila ito at mapatahimik si Young Master Wise. Kinuha niya ang malite niya at umalis. Ang kanyang mga magulang ay lumabas ng bahay upang panoorin siyang pumasok sa kotse, ngunit sila ay nag-aalala pa rin. Sa mismong sandaling ito, ang palawit sa storage room sa ilalim ng hagdanan ay nagbubuga ng nakakagalit na ningning. Kahit kanina pa nandito ang may-ari nito ay hindi na niya ito pinansin at umalis na. Halos 30 oras nang hindi nakatulog si Sofia matapos mabalitaan ang pangyayari ng kanyang ama. Nakatulog siya sa pagod pagkaupo niya sa upuan. Dumating sila sa isang bar kung saan itinatag ito ni Arthur Wise bilang kanyang personal na hangout spot. Isang magandang master bedroom ang itinayo sa ikalawang palapag para lamang sa kanyang pananatili. Bumaba ng sasakyan ang bodyguard at binuksan ang pinto sa backseat at nakitang mahimbing na natutulog ang dalaga. "Master, natutulog siya," ang sabi niya sa lalaking lumabas sa kabilang sasakyan. Natagpuan ni Arthur ang dalaga na natutulog sa backseat habang papalapit ito sa sasakyan. Galit na naman siya. Paano siya nakatulog pagkatapos ng lahat? "Wake her up," bulong niya habang naglalakad palayo. "Hoy, Sofia Goodwin, bumangon ka na," sigaw ng bodyguard. Nagising siya, nagulat, pagkatapos ay ngumisi, at sinabing, "Oh, nandito na tayo." Dinala niya ang kanyang malite sa bar at tinanong sila sa tono ng pag-usisa, "Bakit kayo nakatira sa isang bar?" "Sofia Goodwin, kasambahay ka lang ng guro, huwag magsalita ng basura, tandaan, gusto ng guro ng katahimikan." Pinaalalahanan siya ng bodyguard. Lumaban siya sa kanyang pagod at napabuntong hininga na sinundan ang bodyguard. Utos ng bodyguard, na itinuro ang hagdanan. "Umakyat ka sa itaas at humanap ng kwarto para sa iyong sarili." Bahagyang tumango si Sofia, alam niyang matapos siyang maging kasambahay ng lalaking ito, hindi na siya masyadong umasa. Umakyat siya sa itaas, naghanap ng kwarto, at humiga sa kama para matulog. Sa isa pang silid, si Arthur Wise ay nagiging hindi mapalagay habang tinatasan niya kung ano ang nangyayari. Hindi na na-recover ang gamit at may kasama siyang hindi kaaya-ayang babae na hindi naman niya style. Kung pinalaya niya ito kapalit ng pagbabalik ng isang mahalagang pamana ng pamilya pagkatapos ng isang taon, mukhang masyadong maluwag para sa babae. Naiinis siya habang iniisip iyon. Pagkatapos, sumugod siya sa kwarto ni Sofia para maghanap ng paraan para matroma siya, pero pagdating niya doon, natutulog na naman ito. Ang araw ng hapon ay kumikinang sa kanyang kulot na hugis, na nagpapakita ng kanyang kulot at sensual na mga kurba, ang kanyang mahabang kulay abo na buhok, at ang kanyang walang kamali-mali na balat, na kumikinang na parang jade, pati na rin ang kanyang makapal at magaan na kilay. Sa kaaya-ayang init ng araw, ang kanyang nakataas na ilong at malambot na pinkish na labi ay nakakuha ng isang kabataang alindog na nakapagpapaalaala sa ilalim ng pagiging inosente. Pinaikit niya ang mga mata habang pinagmamasdan itong mahimbing na natutulog, at saglit, hindi sigurado si Arthur kung dapat ba niya itong gisingin o hahayaan siyang matulog sa ganitong paraan. Sa huli, nagpasya siyang umalis. Natulog si Sofia hanggang sa nagising siya, binuksan niya ang kanyang mga mata, at nakita niyang madilim na sa labas ng bintana. Siya ay nagunat, at ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang magagandang diamante, na may pananabik sa mga hindi inaasahang pagkakataon at mga pantasya sa unahan. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.